Sigurado kong narinig nyo na ang kanta na I Did It My Way. Ayon sa The North Platte Telegraph ay aabot na sa 12 kataong napatay habang kinakanta ang I Did It My Way. Halimbawa nito ay ang isang lalaki na kinakanta ito sa publiko at hindi may paliwanag ng isang nakikinig na bouncer guard na gustong-gusto nitong sinasayawan ng kanta. Pero nung ma-out of tune ang pagkanta ng kumakanta ay binaril siya ng guard sa dibdib na kanyang kinamatay. Ang isa pang kwento ay nang kantahin ito ng isang barangay captain sa isang Christmas party. Nagkakantahan daw sila at nagsasaya nang bigla na lang itong barilin at mapatay ng mga riding in tandem. Ang istoryang ito ay ilan lang sa mga pangyayari na naibalita na dulot sa pagkanta ng kantang ito. Samantalang ang iba naman ayon sa aking narinig ay nagkakarambolan at nagkakasaksakan dahil sa agawan sa microphone kung sino ang kakanta nito. Ang tanong ngayon ay, totoo kayang may koneksyon ng kantang ito sa masamang kaganapan? Kung hindi pa tayo naniniwala sa spiritual ay masasabi lang natin na wala. Ngunit kung naniniwala kang may mga bagay na nangyayari na hindi nakikita ng mga pisikal nating mga mata ay maniniwala kang ang sagot ay oo. Proverbs chapter 18 verses 20 to 21. Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya ay gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ito ang isang kalimitang hindi nalalaman ng mga tao. Akala nila kung nagsasalita lang sila ng mga bagay na masama o napapamura lang sila para lang pagkatuwaan. Ngunit mayroon pala itong kapangyarihan na kada binabanggit ng isang tao ay nag-activate na ito sa kanyang paligid o hindi naman ay sa kanyang buhay kahit hindi nakikita ng kanyang mga mata. At sa pagkanta ay binibigkas ng bunganga ang liriko ng kanta. At katulad ng ito ng kantang I Did It My Way. Kapag ito ay napakawalan na sa ere ay nagsisimula na itong magtrabaho. Kaya karapat-dapat pala na dahan-dahan tayo sa pagsasabi ng mga curses sa ating mga sarili at sa ibang mga tao, lalo na sa ating mga kapamilya at sa ating mga anak. Ayon sa pag-aaral ng ilang tao sa liriko ng kantang I Did It My Way ay naglalaman daw ito ng pride. At totoo naman dahil kapag binasa mo ito ay tumutukoy ito sa pagiging ako, ako at ako. Pride ng isang tao na ginagawa daw niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kakayahan. Ngunit alam niyo bang napakasama ang dulot ng pride? Proverbs chapter 16 verse 18. Ang kapalaluay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ito kasing pride ang character na pinakaayawan ng Diyos. Kung palabasa ka ng Bible ay nabasa mo na siguro na karamihan sa mga character sa Biblia na naging mataas ang pride ay bumagsak sila sa huli nang ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para sila ay pabagsakin. Ang example dito ay ang bayan ng Israel. Jeremiah chapter 13 verses 7 to 9. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at hindi na mapapakinabangan. Muling nagsalita si Yahweh, ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at sa mas palalo pang Jerusalem. Totoo na ang mga Israelita ang pinili ng Diyos bilang kanyang mga tao kung saan na isa katuparan ng promise ng kaligtasan na Lord Jesus Christ. Ngunit kung nabasa mo na rin ang kanilang kasaysayan ay nalaman mo na rin siguro na kapag iniiwan nila ang Diyos at tumataas ang kanilang pride at hindi na tumatawag sa Diyos at sa ibang Diyos sila sumasamba ay pinaparusahan sila. 2 beses na hinayaan ng Diyos na masakop sila ng ibang mas malakas na nasyon o kaharian. Ito kasing pride ay nakapag-provoke sa galit ng Diyos. Ito ang opposite ng fear of the Lord. Kapag ang isang tao ay totoong may takot sa Diyos, siya ay nawawalan ng pride o hindi kaya iniiwasan niya ang pagkakaroon ng pride sa sarili. Isaiah chapter 2 verse 12. Sapagkat si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay may itinakdang araw, laban sa lahat ng palalo at mayabang, laban sa lahat ng mapagmataas. Ang mga taong ma-pride pala ay ibinababa ng Diyos dahil nga ayaw niya ito. Ang halimbawa ng mga taong natama ng pride ay sina King Saul at Samson. Dahil parehong sila ay naging matigas ang ulo at nagtiwala sa kanilang kakayahan, pero ang naging resulta ay sa kanilang pagbagsak hanggang sa kanilang kamatayan. Kung babalikan pa natin sa pinakaumpisa, kina Adan at Eva, ay pride din ang dahilan kung bakit kinagat ng babae ang pinagbabawal na prutas. Genesis chapter 3 verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong.
kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Yung pride na pagnanais na maging marunong, kaya tuloy nagkandaloko ang mga sumunod na lahi ng tao. Ang pride ay spiritual at hindi nakikita kundi ito ay nararamdaman. Ngunit ang dulot nito palagi ay patungo sa pagbagsak. Kaya maging ang dating nagniningning sa kalangitan na dating anghel ng Diyos ay naging biktima rin ng pride. Kaya siya pinalis sa langit at nahulog sa lupa. Isaiah chapter 14 verses 12 to 14. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Dahil sa binalak ng Diablo na pantayan ng Diyos, dulot ng pride ay nahulog na siya ng tuluyan at hindi na nakabalik. At nakapropesiya na rin sa Biblia ang kanyang pagkatapon sa walang hanggang kamatayan. Pero ikaw na tao na nakikinig ngayon, kung sakali man na may pagkakataon sa iyong buhay na kinain ka ng pride at bumagsak ang iyong buhay na nagkaloko-loko dahil dito, ay narito ang magandang balita. Hindi mo na kailangang magpakahirap pa para lang makabalik sa magandang relasyon sa Diyos. Dahil ibinigay na ang sagot para sa mga tao. Walang iba kundi ang nag-iisang anak ng tao. Siya rin ang anak ng Diyos na walang iba kundi ang Lord Jesus Christ. Naging tao siya at naipako sa cross para lang mailigtas ang lahi ng tao mula sa kamatayan dulot ng kasalanan dahil sa pride. Romans chapter 5 verses 6 to 8. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Napakaganda na sana ng status ng Lord Jesus Christ sa langit kasama niya ang Diyos Ama, pero alang-alang sa ating kanyang nilikha ay iniwan niya ang kanyang luklukan para maging alay sa paglilinis ng ating mga kasalanan gamit ng kanyang dugo. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So ito na ang sagot. Kapag tinatanggap ng isang tao si Lord Jesus Christ sa kanyang buhay bilang kanyang Lord and Savior, siya ay napapawalang sala dahil kay Kristo Jesus. Dahil ito sa dugo ni Kristo na dumaloy sa cross. Kaya kung gusto mong umayos ang iyong buhay, ay mabuhay ka sa bagong paraan ng matuwid na pamumuhay na ibinibigay ni Kristo Jesus na mapagpakumbaba at walang pride. At ito ay pamumuhay sa Word of God na wala ring iba kundi si Lord Jesus Christ. Galatians chapter 2 verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin.